For today's video, ito yung mga kaganapan natin noong January 1 sa lubong sa taong 2025. Gumising tayo ng maaga at nagtungo tayo sa ating mini farm. Dala natin ang mga itatanim na mga puno ng niyog at iba pang mga pananim. Kasama ko ngayon ang aking kapatid. So palabas na kami ng highway at malapit lang naman po dito yung ating mini farm na pinupuntahan. Kung magmamotor tayo ay abutin lang tayo ng 3 minutes at papunta na tayo. Dito po yung mga subdivision at makikita nyo po dyan yung aming palengke. Ito yung palengke ng aming bayan at naging operational lamang ito nung panahon ng COVID. Dito po sa aming barangay ay dito yung pinakasentro at may mga nagpapatayo na ng mga malalaking mga gusali at mga infrastructure ng aming munisipyo. At kung mapapansin nyo po, dati po dyan ay walang mga bahay na nakatayo, pero ngayon ay talagang nagtutubuan na parang kabuti. So dito na po tayo at nag-stop na tayo dito dahil kailangan na nating maglakad papasok ng ating mini farm. At ito na nga po yung ating dinadaanan. Medyo maputik pa rin po dahil madalas umambon po dito sa amin. Medyo okay konti yung panahon ngayon, sumisilip yung haring araw, pero may time po na bumubuhos pa rin yung ulan, lalo na pag sa hapon at minsan pailan-ilan pagtatanghali. Ayan, at pababa na tayo sa ating maliit na ilog at itong ilog na to ay medyo gumuho ulit yung lupa sa gilid niya ng aming dinadaanan dahil katatapos ng ulit ng malalakas na pag-ulan at ayan, medyo naka-recover na yung ating mga pananim na palay. Isang linggo na po ang nakakaraan after maitanim po yan. At bago kami magtungo dun sa aming pagtatamnan ay napansin ko na kailangan na ng ayusin dito sa bungad ng ating farm. Kaya yung mga tinanim ko nung mga nakaraan na visit ko dito ay tumubo na, kaya naengganyo po tayo na putulin ulit itong mga tanim na to dahil medyo makulay siya, lalo na pag summer to, kaya maganda na magtanim ulit kami. Kaya yan, inutusan ko yung kapatid ko na pagpuputulin itong mga malalaking halaman na to at para itanim namin. Alam niyo po, sabi ko nga nung mga nakaraang vlog ay sinimulan namin na ayusin ito at pagtatamnan nung bago mag-pandemic, at nung pandemic medyo nalimit nga yung ating pag-uwi, kaya medyo hindi na natin natutukan. Kaya yung mga naitanim noon, ayan, nagsitibuan na sila. Ayan, at inumpisa na namin ang pagtatanim at dahil marami ito, tinulungan ko na yung aking kapatid para itanim yung mga pinutol niya. Maganda po itong halaman na to kasi all throughout the year ay medyo makulay talaga yung kanyang dahon. Wag lang maliliman, kaya kasi yung mga dahon na naliliman ay nag-iiba yung kulay. Mas matingkad siya dyan na ilagay para direct sunlight po yung makukuha nila. At yan, andyan din po yung aming mga itatanim na mga puno ng niyog at nasa 6 na piraso yan na itatanim sa gilid-gilid, lalo na dito sa boundary ng medyo katabing lote. At yan, pinanunan na namin at medyo nakita ko malalaki na rin yung mga kahoy ng malunggay, kaya pagkatapos yan ay inutusan ko yung aking kapatid para pagpuputulin. At nakita ko din na malalaki na rin talaga yung ibang mga pananim dito, kaya sinama na naming itrim. At pinagkukuha ko din yung mga talbos ng yellow bush dahil yan ay mga tanim lang din ni Papa. At may mga area din po na kailangan nating tanimnan kasi medyo maayos din naman siyang tignan, lalo na at parating na ang summer. Medyo mag-bloom itong mga to during summer. At ito, nakita namin na sobrang laki na, kaya pinaputulan ko rin. Pinagkukuha yung ibang mga cuttings niya para itanim din dito sa paligid niya. Itatry natin kung tutubo.
Alam niyo po yung akasya na nakikita niyo dun sa likod ay yan ay tanim din namin ng aking kapatid. Yung bunso kong kapatid nung siguro mga high school pa ako noon, anong iniwan namin dyan sa malapit sa host namin at tumubo na, hindi na namin natanggal hanggang lumaki na, at ngayon napapakinabangan na namin siya, nagiging lilim dito sa aming bundok. Ayan, pinatanggal namin yung mga namatay na mga puno ng yellow bush, yung mga pinutol ni Papa dahil natumba nung tumama ang bagyo dito sa amin. Yan na nga, at gusto natin na bagong lago or bagong tubo yung mga malunggay natin, kaya pinagpuputol natin yan, at hindi rin naman natin tinapon lang yung mga kahoy niya, kundi pinaputol din natin para itanim dun sa ibang area ng ating gulayan. Pagkatapos nyan, sabi ko kanina, pinagputulan ko po ng tops yung ating yellow bush para itanim dito sa medyo medyo gilid ng ating taniman ng gulay. Kasi after mabakho po ito ay medyo nag-erode yung mga lupa sa gilid, kaya as protection at tinamnan natin. Ayan, paakyat na po tayo doon sa area, at dito medyo tanaw muna yung buong subdivision at yung view ng ating munisipyo. Kung mapapansin niyo po ay brown na po itong area na to dahil namatay na yung mga damo, kaya dito ko naisipan na tamnan ng yellow bush, at hindi lang naman yellow bush yung ating tinanim dyan, kundi kumuha pa tayo ng ibang mga halaman dito sa bundok para itanim sa area na yan. May mga San Francisco po tayong tinanim dahil medyo makulay din naman sila, kaya sabi ko kay Papa ay para ma-prevent yung pag-erode ng lupa dito ay tamna na lang namin, at pumayag naman po siya. Kung mapapansin niyo po, yung mga nasa taas, ayan na po yung mga halaman, yung mga gulay na tinanim ni Papa. Yung mga tinanim din po siya dyan na mga saging, at still nagre-recover pa rin. Napakaganda po dito sa bundok. Alam niyo po, habang nagkakaedad tayo ay mas gusto na natin yung tahimik na paligid, lalo na po tayo ay nagtatrabaho sa Manila, ay mas gusto na lang natin umuwi paminsan-minsan para magbakasyon. Ayan po yung mga pinutol ng aking kapatid na mga puno ng malunggay ay akin naman pong tinanim dito sa area na ito. Hindi ko po alam kung bakit masyado akong gigil magtanim ng puno ng malunggay. Napakasustansya naman din po ito, kaya dinamihan na namin yung tinanim, at dumating na nga po yung aking tatay dahil kanina nagpaiwan sa bahay, kaya since dumating na siya, nagpatulong na rin po kami magtanim dito sa kabilang area ng ating taniman ng gulay. At sa taas po niyan ay yung taniman natin ng mais, at nabako po kasi din ito noon, at nag-erode din yung lupa, kaya sabi ko tamnan na rin po namin ng mga halaman, at isa nga po dyan yung malunggay. Pinagtulungan na rin po namin yan, at yung aking kapatid ay nag-umpisa na rin magpitas ng bunga ng sitaw, dahil sabi nga niya may bumibili daw dyan sa malapit sa amin na palengke, at nakakuha naman po siya ng siguro mga 4 na kilo, at yung iba ay inulam na po namin. Ayan, dito ay patapos na rin yung ating pagtatanim ng malunggay, at yun na nga po yung ating mga tinanim. At umakyat ulit tayo para magtanim ng San Francisco. Nakita ko medyo malago na rin yung San Francisco namin, kaya pinutulan ko at tinanim dito. May mga nakita pa rin ako na halaman na kulay pink, at tinamnan ko ulit dito sa ibang parte ng gulayan natin. Itong tinatamnan namin na bundok na to ay mana po ito ng aking tatay, at yan, may time na rin po tayo dito na palawan tree, 3 puno po yan, at yan na nga po yung ating San Francisco na tinatanim. Pagkatapos natin magtanim ng San Francisco ay lumipat naman tayo
para magtanim pa ng ibang puno ng malunggay, at nagtanim din ako dyan ng madre cacao na kahalin ng aking tinanim na malunggay. Yung mga nakatanim na rin si Papa dito na puno ng niyog at mga saging. At lumipat ulit tayo sa ibang parte para itanim pa yung mga natitirang mga naputol na puno ng malunggay. Maganda po na marami tayong mga tanim para pagdating ng araw ay marami din tayong aanihin. At dito nagtatapos ang unang parte ng ating bukid serye. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating mga videos.